morning mga kabayan. Welcome ulit sa Mas Batinyo channel. Ngayong umagang ito ay andito ako sa LTO. Nag-renew ako ng rehistro ng aking motor. Ngayon may sishare ako sa inyo sa pag-rehistro ngayon ng motor. Parang medyo may nabago ngayong 2024. Una mga kabayan, sa emission test, kailangan dalhin nyo mga kabayan yung original copy nyo ng CR, yung original copy, kasi hinahanap dun sa emission test. Hindi pwede yung yung Xerox copy lang. Tapos pangalawa, ang kailangan yung dalhin kung ang inyong motor ay wala pang plaka. Kung ang nakakabit sa inyo ay improvised plate, meron kayong gagayahan sa LTO ngayon. Hindi pwede yung mga dating improvised plate na mga ginagawa sa labas na wala sa sukat. Ngayon ang LTO, meron silang ginawang sukat ng improvised plate na yun ang kailangan na gayahin nyo sa mga motor na wala pang plaka o yung mga temporary plate pa lang. Bago kayo magparehistro ng motor nyo, punta muna kayo sa LTO. Alamin nyo muna kung ano yung mga nabago ngayong 2024. Kasi sa akin, ang dala ko lang yung Xerox copy. Kaya kailangan mo pa mag-message sa LTO para makuha nila yung original copy ng mo, ng ORCR. Tapos pag ang motor mo ay temporary plate naman, punta rin muna kayo sa LTO. Alamin nyo muna yung standard ng temporary plate na pinapatupad nila ngayon. Kasi ang nakita ko, kung ano yung sukat ng original na plaka, ayun ang gagayahin doon sa temporary plate. Hindi nila tinatanggap ngayon yung mga dating temporary plate na mga improvise. Kailangan kung improvise man yung temporary plate mo ay katulad dun sa original na sukat ng plaka na nilalabas nila. Kasi yun ang na-experience ko kanina sa CR ng motor. Kailangan dala mo yung original copy para hindi ka na maglulod ng regular load para mag-message ka sa LTO. Tapos yung improvised plate nyo, bago kayo pumunta sa emission test, alamin nyo muna meron silang sukat na nakalagay doon para hindi kayo pabalik-balik. Kasi kanina maraming pabalik-balik na mga kasabayan ko doon na magpaparehistro. Sayang yung oras nyo pag nagpunta kayo dito na ganun ang ng mga papel yung dala nyo, Xerox copy, tapos yung plaka nyo ay improvised pa, mga dati pang gawa na improvised plate, hindi nila tinatanggap yun. Tapos pagdating nyo dito naman sa LTO na, pipila na naman kayo sa sa stencil. Kayo na rin po ang kukuha ng stencil form. Kung dati didiretso ka na sa stencil, meron na silang papel doon. Ngayon iba na, pipila ka muna. Pagdating dito sa LTO, kukuha ka ng stencil form bago ka dumiretso sa kanila para sa doon sa pila ng stencil. Kuha ka muna sa kanila ng stencil form. Sige mga kabayan, hanggang dito na lang muna yung share ko sa inyong video tungkol sa LTO ngayong 2024. Parang mga nabago nila. Yun yung nabago nila ngayon. Yun yung na-experience ko ngayon. Kaya bago kayo pumunta ng LTO, alamin nyo muna ngayon kung ano yung nabago sa kanila para hindi kayo pabalik-balik. Kasi ang daming nagpapabalik-balik na mga nagpaparehistro. Pupunta dito ng maaga tapos marami pala sa kanila yung mga binago. Ngayon mga kabayan, hanggang dito na lang muna yung video ko. Salamat.